Buenos dias, damas y caballeros. Earlier, we discussed paano pabagsak na itong popularity ni Vice President Sara Duterte. And she will eventually lose steam o mawala ng maibubuga hanggang 2028. Kumbaga, lahat na dumaan ng pamilya niya, nakita natin, lahat na ng mga shocking values, nakita na natin yung pagwawala niya sa press con, yung naaresto yung alleged girlfriend niya, si Zuleika Lopez, at yung mga jailbreak statement niya. So kumbaga nagsasawa na yung tao eh. Either she's angry or she's silly or she's crazy. Yan na lang tingin sa kanya. Wala nang bago. Wala nang bago nakikita sa kanya. Kumbaga parang showbiz yan. Parang kwan yan, telenovela, na kailangan meron ka bago. Meron ka bagong shocking values. Maibibigay sa tao. Meron kang bagong gimmick. Meron kang bagong twist. Meron kang bagong spin sa script. May namatay. Kung sa telenovela, may iskandalo, may bagong revelasyon, may bagong tao pumasok sa buhay, may bagong nangyari, gano'n. Kay Sara parang wala na eh. Wala nang pagbabago kay Duterte. In fact, meron nga pagbabago dyan, yung masisimulan na ang trial next year, pero yung negative naman sa kanya. So tulad ng blinag natin noon, ang pinaka-bagong development dyan, God forbid, kung ma-hospital o ma-goodbye na sa earth si Duterte, yan pa lang, dyan tataas ulit yung popularity niya. The same way, yung pagkamatay ni Cory Aquino help boost the candidacy of na noon mahina sa 2010 presidential campaign survey na si former president or the late president Benigno Aquino III. So yan na lang. Pero if Duterte will live beyond 2028, kumbaga wala mangyari sa kanya in 2020, lalo na yung crucial years, late 2027 to early 2028, yung before the election lang talaga. Kung wala mangyari kay Duterte at tuloy-tuloy pa rin yung trial na negative nga sa kanila, kasi doon maawa talagang tao sa mga istorya ng mga biktima at testimony nila Arturo Las Cañas, Motabato, and Rohina Garma. Baka paiyak-iyak ulit si Rohina Garma. So this will only bring negative publicity kay Sara kaysa positive publicity. So kung hindi pa siya ma-impeach at malakas pa siya, wala na. Andyan pa yung impeachment, negative rin sa kanya. So wala na. Siguro anong gagawin niya? Magsasayaw siya sa TikTok, magmukbang siya ng mga ipis at para mabigyan ng shocking value. So itong view ko na ito is also shared by former Senator Antonio Trillanes, na sinabi niya na okay, mataas ang rating, umabot ng 43, pero hanggang dyan na lang yan, hindi na yan tataas dyan, babaksak pa yan. Ang word na ginamit niya, wala ng novelty value. Ibig sabihin, wala ng bago. Di ba? Kahit mga produkto, mga Tide, mga Milo, ano ba mga produkto ngayon? Pati mga Coke, Pepsi, ganun. Meron sila new flavors every 6 months, ganun. Meron sila new gimmick. Meron sila sale, ganun. May SM, may sale, ganun. Because they want to bring something new. Kasi madali na magsawa. Si Sara Duterte, mga 10 years na sa politika, from mayor to, and also First Lady to her father,
alam na natin lahat ng gimmick nakita na natin, lahat ng pautot, yung mga temperamental action niya, yung mga death threats niya, nakita na natin What else is new? Ano pa bang bago? Kahit kami, mga PR, we know that. Dapat meron kami, hindi lahat ng mga accomplishment o personalidad ng client namin ipapakita namin kaagad, i-stretch namin yan until 2028. Pero si Sara, parang ipakita na niya lahat Ano pa bang bago para mapag-usapan natin siya? Yung pabisita niya sa Dahig, ganun rin. Halos boring na nga. Wala na nga kumukover ng kahit media except yung mga bayaran vloggers niya. So wala na Marami siyang mga statement doon. Yung ano daw, pinabili daw siya ng tatay niya ng diet, coke, ganon. Hindi na nga natin nire-report kasi wala na. Boring. Wala nang bago. For a while, guluhan tayo nung sinabi na pwede mamatay na dahil sa ingrown. Pero wala rin. Dininay rin ng ICC at buhay pa naman. Kahit hindi nila naipasok yung manicurista doon. Para ayusin yung ingrown niya. So wala na. Ito rin ang sinasabi ni Trillanes. Wala na yung pabaksak na yan. So sige, pakinggan natin ito si Trillanes. Panoorin natin. And thank you TV5 again for this video. Ito po. Kahit reviewin po natin sa kasaysayan, yung lahat ng number one ka mga service early on, hindi po sila yung nagiging presidente. Diyan na sila Jovito Salonga, Raul Roco, tapos itong si Miriam 1998. Tama. Tapos itong si Noli Di Castro, yung panahon si Grace Poe, si Pinay. Then itong 2022, ang lumalamang sa survey nun si Sara mismo. It's not President Marcos sa mga early surveys. Di ba? So, none of them. Ngayon, itong kay Binay, back in 2015, 2014, 80% nga yan ang rating niya Yeah. Pero by the filing, wala na. Mababa na. Itong si Sara ngayon, okay, siya nga yung pinakamataas, pero 30+% lang. 30+%. Tapos nakita mo yung undecided ilan, 30+% also. So, ano na yan, wala na kasi siyang novelty Nakita na ng mga tao what she is capable of doing, kung anong damage siya pwede niya magawa. Kaya, nagpipik na siya So, ano yan, bukod sa malayo pa, she's starting off at a very, very low point. Yun lang masabi natin. Okay. Kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes dun sa yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Okay. Now-discuss na natin yan. So, sinabi niya, nagpipik na siya. Kumbaga, umaabot na siya yung sugdulan niya. Ito na pinakamataas niya. Siyempre, mga pautot niya ngayon, sympathy vote sa tatay niya, sympathy statement, paawa effect sa tatay niya, na balagbuto ng tatay ko, mamamatay na yung tatay ko, nag-goodbye na yung tatay ko, ganon. Pero magsawa na rin yung mga tao dyan Magsawa na rin yung mga, kumbaga kumita na yan. Mga ganyan, yung mga ingrown, kumita na yan. Yung kwan daw, na collapse daw sa kulungan. Kumita na yan Hindi naman nagpapakita si Duterte. Kung mas maganda siya na kung makita natin na talagang balat buto pero hindi nga umapir sa last yung decision sa kanya sa interim release niya. Siguro natunugan na niya na napakabobo talaga yung lawyer niya na si Nicholas Kaufman. At siguro ayaw rin niya basagin yung drama ng anak niya na balat buto na siya. Baka tumaba pa nga yan dyan. Kasi wala nang mga bisyo Baka pati fentanyl, wala na rin So baka mas healthy na yan dyan. Although may balbas na daw, ganon. So, yun, sinasabi ni Trillanes, wala nang novelty. Kung sa script,
wala nang bago, wala nang ka-excite. Ngayon meron sila bago. Petition na naman, pero wala rin, nilalangaw rin. Sinubukan nila mga panawagan withdrawal of support, mga EDSA rally. Pero nakita natin, inichapuera sila ng Iglesia ni Cristo. At pinutol pa yung 3-day rally, ginawang 2-day rally. So siguro hindi na uulit yan. Ang Iglesia ni Cristo, nung sinubukan naman nila sa EDSA, nilangaw sila, mataas na yung 4,000. Akala ko ba 32 million ang bumoto kay Sara. So that shows na medyo nagsasawa na. Madali magsawa ang mga Pilipino at human nature yan. Hindi lang yan sa politika, pati sa showbiz. Di ba? Yung mga magpaparetoke si Sara para something new, something novel, may novelty. Magpaparetoke, magsayaw sa TikTok, magtumbling-tumbling, gumawa ng revelation. Ni-rape ako ng tatay ko. Ni-rape ako ni Pastor Apollo Kibuloy. Ganon. Gagawa siya ng autobiography. Gagawa siya ng iskandalo sa pamilya niya. Magbagong revelation. Ito naman yung banat niya kay Marcos. Araw-araw na rin niya. Minuminuto ginagawa yan. Wala na rin. Nawawala yung mga hair follicle test, wala na kasi seryoso. Yung mga hair follicle test, yung mga kidnapping, wala na nga paki yung tao sa mga kidnapping na yan. Yung mga human rights sa tatay niya, wala na, pati ingrown, wala na eh. Ano pang bago, Sara? Ano pa? So, kayo, mga PR ni Sara, sige. At saka mga political strategies, sige. Mag-imbento kayo ng panibagong kwan na turuan nyo si Sara sumayaw at na magtumbling-tumbling, at mukbang ng mga ipis at kumain ng apoy. Pwede rin kumain ng apoy, ganun. So, o bugbugin yung asawa niya, si Juan Scarpio, o sampalin yung asawa niya, kagaya ginawa niya sa sheriff, Halos memorize na tayo eh. Ano pa bang bago? Ano bang bago sa script? Nakikita natin ngayon yung bago tulad nito si Madriaga na laban pa sa kanya. Itong plunder, laban sa kanya. So siya mismo, anong gimmick pwede niya gawin para kontrahin ito? Nawala, hindi pa niya nagawa. Kasi memorize na tayo. Yung bangag, hair follicle test, ano pa ba? Kidnapping, tamad daw si President Marcos, sumisira sa ekonomiya, sila daw, dito daw sa kanila nagsimula yung flood control anomalies. Alam naman natin sa Duterte admin yan nagsimula. So what else is new? What else is new, Sara? So mataas siya ngayon, pero pabagsak na yan until 2028. Kung ma-survive niya yung impeachment, kung ma-survive niya yung na-survive niya yung pagtanggal niya sa pagka-president. Kung natanggal siya, kuwan na rin siya, banned for, perpetually banned from running for public office na rin. Goodbye na yung presidential ambition niya. So yun, any which way, it's going down. Kumbaga, downhill from now on. Okay? So sige, hanggang dyan na muna tayo. May lakad pa si Bat. Thank you for joining me in this pre-recorded vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.